Tagumpay, panalo si PRRD mula sa ICC, lalabas na umami na mga peking witness ni Trillanes Conti. Aba. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kahit anong gawing pilit niyong pagpapaikot sa taong bayan ay sadyang lalabas at lalabas pa rin ang buong katotohanan. Tila magugulat ang gobyernong ngagba at ang mga loyalistang kakamping na bulag pa rin sa katotohanan. Matapos lumabas ang balitang, umami na mismo ang abogado ng AGK victims na si Attorney Conte at sa iba pang mga lawyer. Tila aatras na raw di umano sa pagiging ICC witness ang mga AGK victims kuno ng mga kakamping daan. Abay, tagal naman. Batras na kayo. Ano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ito ang malaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Tila aatras na di umano sa pagiging testigo ang mga nasabing AGK victims laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nasa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Attorney Conti at sa iba pang mga lawyer ay nabubuli raw umano ang mga ICC witness kaya raw sila ay magwi-withdraw na ng kanilang mga testimony. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, paano nga raw kasi hindi daw mabubuli ang mga ipresenta nitong mga testigo dahil peke di umano o gawa-gawa lamang daw ang kanilang itinatanim na ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa madaling salita nga raw, booking na daw sila ng taong bayan. Ayan kasi 'di ba, yung booking na booking. Ayan, yung gawa-gawa. Kasi 'di ba may mga nabalita nga diyan na yung isang dyan sa naging biktima is iba yung kinamatay. Yung iba dyan, sakit lang yung kinamatay. Diba? Parang naghalungkat ng kung ano-anong witness para ma-witness lang kay PRRD, diba? Talaga kasing mangyayari ang mga bully-bully na yan eh. Pwedeng mangyari yun sa kanila eh. Diba? Kasi nga syempre, mas maraming tao pa rin ang bumilib, no? Ang bumilib sa war on drugs ni PRRD. Talaga ako, may mga nakakausap ako dyan eh. Talagang bumilib talaga sila eh. Madalang yung nagsasabi sa harapan ko na hindi ko naman sinasabi dahil maka Duterte ka kaya kaya sinasabi mo yan. Hindi. Yun nga hinihintay ko na may magsabi na ang pangit ng war on drugs. Hindi. Kalimitan. Sinasabi na ang ganda nung dati yung may war on drugs. Talagang lahat ng mga loko-loko is natatakot. Talagang lahat ng mga addict nagsipagbagong buhay. Na kahit maglakad ka ng naka-iPhone sa labas, panatag ka, hindi ka maho-hold up. O, di ba? Hindi ka tulad ng mga nakaraang administrasyon dati. O, di ba? Kahit nga ngayon, kita mo, lantaran na. Kita mo, mapapanood mo sa Facebook, di ba? Harap-harapan na sa harap ng mga tao, tinetepok si ganto, ginaganto si ganto, di ba? Puro, nakikita natin. O, kaya para sa akin kasi, maganda talaga, laki nang naitulong nung kay PRRD kasi nagkaroon sila ng takot. Di ba? Nagkaroon sila ng takot na lumabag sa batas. O kung lalabag ka sa batas, alam mo na kung saan ka pupuntay, kulungan o sementeryo. Di ba? Eh ngayon, wala na silang kinatatakutan. Kung makukulong lang naman ako, parang ganito eh. Libre pagkain, libre higaan. Parang gano'n na lang ngayon, parang wala silang pakin, hindi katulad dati. Naku, pag gumawa ako ng masama, pag nagdroga ako, kapag gumawa ako ng ganito, naku, hindi na ako bakayariin ako. Diba? Ganun yun eh.
kahit kailan hindi di umano sila mananalo laban sa katotohanan. Bilang isang malaking pruweba, tulad na lamang itong kay Aling Sheila na talaga Gosh, namang nag-trending sa lahat ng social yan, yan. media platform dahil ang kanyang anak di umano nasawi raw dahil sa EGK. Pero matalino na ang taong bayan dahil natuklasan at maliwanag pa sa sikat ng araw. 2024 lang pala ito nasawi na siyang kinumpirma naman ng Hara Funeral Services ayon pa sa kanilang Kaya mo 2024. O 2024 na isama pa dyan. Hindi nyo man lang nilinis, hindi nyo man lang sinala yung mga tao dyan. post online. Those we have held in our arms for a short while, we hold in our hearts forever. Ryan A. Barbacena. With deep sympathies, love and prayers, Barbacena family, thank you for trusting Hara Funeral Services. Unquote. At may dagdag pang patunay na mayroon pa silang post sa social media sa kanilang Facebook page. For the awareness of everyone, this post is intended to clarify things about our post last July 2024. Kami po ay private business na ang trabaho ay magbigay ng serbisyong ayon sa pangangailangan ng pamilyang namatayan. Kami rin po ay humihingi ng pahintulot sa pamilya bago kami nagpo-post ng picture at funeral service setup ng namatay. Now, yung date po na nakita nyo ay tama naman po. June 2024 po siya namatay at July 2024 naman po namin na i-post sa aming page. Ito ay hindi edited. Si Mr. Barbacena po ay namatay sa hospital at reported ito sa Caloocan City Police. Sa mga nagsasabi pong baka i-delete namin yung post, huwag po kayong mag-alala. Wala po kaming i-delete. O yan ha, sinasabi 2024 ha. O yan ang sinasabi ko, hindi nyo sinasala maigi. Salain nyo. Kumbaga magsisinungaling na lang hindi nyo pa sinagad-sagad. man po ang post namin na ito or ang page namin yon ay dahil tinake down or nireport ito ng mga anti-Duterte. Inuulit po namin, kami po ay pribadong business. Yung phone numbers na nakikita nyo po sa tarpaulin ng namatay ay business phone numbers po namin at hindi po personal phone numbers ng pamilya. So para sinasabi dito talagang legit yung puneraryang yan na nagsalita ng tungkol doon na sinasabi nilang 2024, talagang pinanindigan talaga nila. Personal message po sa aming page. Wala po kami sa posisyon para sumagot sa mga tanong dahil kami po ay nag-render lang ng funeral service sa namatay. Kung kailangan niyo po ng konkretong sagot, magtungo po kayo sa police station na nakakasakop sa area. We stand for what is right. Maraming salamat po. Unquote. Kaya ayon sa ilan nating mga kababayan, kaya naman pala magsisiatras na ang inyong mga ICC witness attorney Conti. Kasi booking na booking at halatang halata na ng taong bayan ang mga witness kuno kasi ninyo di umano'y mga peke. Narito naman ang komento ng taong bayan sa mundo ng Kaya para sa akin kasi, kukuha sila ng mga ganyan kasi hindi naman sila makakakumbinse talaga ng mga tao na basta-basta lang na ikaw, ganto, ganyan. Yung mga talagang hindi nagustuhan. Para kasi sa akin, parang mas marami ang pumabor sa war on drugs ni PRRD. Kaya nga lumabas dito para siguro kahit kasinungalingan na lang o kahit sige, o saan niya namatay, nalunod sa baha, parang yan. Nalunod sa, isama na natin, EGK na yan. O, diba? Parang ganun ba yun? Diba? Kasi nga, hindi nyo talaga maididiin si PRRD. Kung sa patas na pamamaraan lang kayo talaga lalaban. Maididiin nyo siya kung hindi kayo magiging patas. 'Di ba? Kasi hindi nyo talaga kaya at ang dami talagang nagustuhan na naging kalakaran ni PRRD. Although syempre, may mga pagkakamali, hindi ko sinasabing perpektong presidente si PRRD, may mga pagkakamali din siya na ayoko. 'Di ba? May mga pagkakamali din siyang nagawa. Pero sa kabila nun, marami din siyang tamang iginawa at nakatulong sa mga Pilipino. Gaya nga paulit-ulit kong sasabihin nung pandemic. 'Di ba? Kaya para sa akin kasi ang hirap baliin yung legasiya ng isang PRRD, ng isang Rodrigo Duterte at basta-basta na lang siyang ganyanin. 'Di ba? So kaya gumagawa kayo ng paraan siguro para talagang maidiin siya sa kaso dyan sa war on drugs na yan, sa EGK na yan. Kasi yan lang talaga yung maaari nyong ipambala sa kanya. Wala na eh. Yan lang talaga yung ipinandidiin nyo talaga sa kanya. Yan lang yung nakita nyo. Diba? Kasi kung talagang
si PRRD ay presidenteng walang ya. Hindi lang niyang EJK ang makikita at irereklamo nyo tungkol sa kanya. Marami pa. Pero ano yung nakikita nyo lang? Yang EJK na yan. Yung mga naging biktima ng war on drugs. Kasi yun lang talaga yung maaaring masilip nyong butas sa kanya. 'Di ba? Kaso nga lang, nakasilip kayo ng butas, hindi nyo pa pinino. Hindi pa organisado, hindi pa ayos. Taglik tuloy. Para tuloy iskandal. Social media at ayon pa sa kanila, yan ang talagang rason kung bakit di rin mismong kasuhan si PRD sa ating bansa kasi di pwedeng bugos witness pagdating sa korte. Magiging katawa-tawa lang ang kaso, di kasi pwedeng paiba-iba ang sagot. Umatras dahil nabulilyaso ang kadramahan ni Aling Sheila. Walang effect ang pagiging best actress o kaya walang panggastos papuntang ICC. Mahirap talaga kapag planted mga witnesses. Masaya yan kapag cross-examination na sa korte. Mangangamote ay si konti na lang witness at lawyer para sarili niya. Lalabas at lalabas ang katotohanan at hindi hahayaan ng Diyos Ama na patuloy maghari ang kasamaan at kadilimang ginagawa nyo. Mga wagas na sinungaling at pera lang yan. Mahirap panindigan ng mga gawa-gawang kasinungalingan pagdating sa korte. Ang mga lawyer ay seasoned liar kasama pinag-aralan nila kung papaano magsinungaling at kung papaano hulihin ang isang nagsisinungaling. Nabubuli o natatakot na dahil pag sila nasa korte, madaling hulihin at tanimbangkay lang talaga ginawa nyo. Baka kayo din mismo attorney na may konti ang Tanimbangkay. nagpaatras sa kanila at kunwari lang na sila yung umatras para di naman kahihiyan sa inyong mga pinklawan. Unquote. May binabanggit nga ang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Blackbird. Ayan ha, Blackbirdie or Blackbird. Ayan, syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Blackbirdie. Blackbird pala, no? Siyempre, supportahan natin din mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Blackbird. Ayan, ipagpatuloy natin. Doon nga sa ICC. Ang binabanggit ni Nicolas Cotman na siyang lead counsel ng pangunahing abogado sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niya sa International Criminal Court ay may kinalaman nga sa mga biktima na gustong magsampa nga ng aplikasyon o testimonya labang kay Duterte bilang bahagi ng kaso ng crimes against humanity o kaugnay sa war on drugs. Ano nga ba ang hinihiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Magpatubad daw na mahigpit na proseso ng identity verification para sa mga biktima na gustong maging bahagi ng kaso. Huwag lang daw umaasa sa mga pahayag ng permado ng dalawang testigo bilang patunay na pagkakakilanlan. Sa halip dapat Tama daw yun. humingi ng opisyal na dokumento tulad ng national ID o pasaporte upang masigurong totoo ang pagkakilanlan ng mga aplikante. Tama naman talaga yon. Dapat talaga meron silang identity. May mga documentos na talaga silang i-submit para talagang malamang legit sila. Diba kasi nabalitaan din natin yung iba daw wala eh. Diba may nabalitaan tayong ganun? Bakit nga ba ito mahalaga? Ayon nga kay Attorney Nicolas, lead counsel ng pangunahing abogado sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung hindi mahigpit ang proseso na maaaring magkaroon daw ng pamimeke ng dokumento, maling pagkakakilanlan o mga false victim na maglalabas Tama. ng kwento na hindi naman daw totoo. Kaya gusto nilang siguraduhin na lahat na magsusumite ng mga testimonya ng lehitimo upang hindi maepektuhan daw yung karapatan ng depensa sa isang patas na paglilitis. Tama yun. Ang gusto nga ni Attorney Nicolas ay tiyakin lahat ng biktima ay isasali nga sa ICC. Sa kaso ay lehitimo at totoong may connection nga doon sa kaso na yon. O kailangan talaga may pruweba. Diba? Katulad nga ng mga lumabas na meron nagsisinungaling. Diba? Na hindi naman talaga biktima ng EJK na sinasabi na gano'n. Pero pinalalabas, naging biktima raw. Diba? Kaya matalino to si Attorney Kaufman. Hindi nila basta-basta mapapaikot to. Kaya palakpakan natin yan.
Hanggat si Attorney Kaufman nandiyan tayo, patag tayo at malaki ang pag-asa talaga na makakalaya yan si PRRD. Pamamagitan ng opisyal na dokumento ng pagkakakilanlan upang daw maiwasan ang pamimeke ng dokumento ng mga ebidensya laban sa kanyang kliyente na si Duterte. Nalaman nga ito ni Attorney Cristina na isang ICC assistant dito sa Pilipinas, na isang counsel nga ng ICC, ay hindi daw ito makatao. Unang-una sa lahat, kapag daw may passport, para lang daw ito sa mga mayayaman na tao. Pero iba-iba mga sinasabi ng mga netizen dahil naniniguro lang ang ICC na talagang merong ipapakitang totoong dokumento o Para lang daw sa mga mayayaman. Ang hinihiling kasi ni Attorney Kaufman, hindi naman basta-basta kailangan may mga ganun, kailangan mayaman na. Kasi hindi naman basta-basta to eh. Kaso to eh. Nagrereklamo sila eh. 'Di ba? Nirereklamo nila yung dating Pangulo ng Pilipinas. Kailangan talaga ng sapat na dokumento na magpapatunay na legit sila. 'Di ba? Paano sasabihin hindi makatao 'yun? 'Di ba? Mas talong hindi makatao kung gumagawa lang kayo ng usap. Gumagawa lang kayo ng testigo. 'Di ba? Kung talagang totoo at legit ang mga testigo na inihaharap o hihaharap ninyo, kailangan talaga mismo manggaling sa inyo yung tunay na pruweba. So kung ano yung hinihingi sa inyo, dapat ginagawa ninyo. Kaya malabo dito yung sinasabi ni si Conti ba, nagsabi na hindi makatao yun. Ang mga passport sa mga ganito, sa mga mayayaman, hindi. Ginusto nyo yan eh. Ginusto nyo yan. Ginusto ng mga testigo mo yan. Kaya dapat talaga ganun. Dahil hindi naman basta-basta yan. Diba? Kaso yung pinapasok nyo. kakilanlan na Hindi mga naman yan mamamasyal lang eh. taong tangkot nga doon sa arm-on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi nyo ba alam ang ICC kapag nalaman na peke ang dokumento ninyo na ipapakita sa kanila ay maaari kayong makulong. Kapag nga nalaman ng ICC o International Criminal Court na peke o huwad ang dokumento, isusumite ng mga isang aplikante ng biktima, ay maaaring silang managot sa ilalim ng batas ng ICC. May mga probisyon ng ICC laban sa pagsisinungaling sa korte, pagpeke ng dokumento at pagsusumite ng maling impormasyon. Nako. Ang mga gawaing ito ay tinatawag nilang Offenses Agenda Administration of Justice sa ilalim ng Article 70 ng Rome Statute, na siya ay pundasyon ng ICC. Kapag napatunayan ang isang tao ay maaaring makulong at pagmultahin o mawalan ng karapatan, makihalok nga sa kaso ni dating Pangulong Lagot ka, Aling Sheila. Rodrigo Duterte. Bakit ba hinihiling ni Attorney Nicolas yung lead counsel sa depensa ni Duterte? Ang dahilan ni Attorney Nicolas, proteksyon para sa karapatan ng kanyang kliyente. Yes. Si David Kumbaga, tama naman yun eh. Proteksyon para sa karapatan ng kliyente niya. Si Conti naman, proteksyon din sa karapatan ng kliyente niya. Parang ganun lang yun. 'Di ba? Kaya para sa akin, kung ano yung hinihingi ng abogado ni PRRD, dapat makisama din sila. 'Di ba? Inunawa na nga yung proteksyon na ginagawa ni Conti sa mga kliyente niya. Pero dapat naman as in yung tama, hindi yung parang ayaw mo, parang ano yun, natatakot ba kayo? 'Di ba? Natatakot kayo, parang ayaw nyong gawin kung ano yung sinasabi ni Attorney Kaufman. Kasi kung talagang legit siyang mga yan, gagawin niyo yan. Ipapatunayan namin talaga na legit to. Na talagang may ginawang hindi maganda yan si Duterte. Oh, ganun talaga. Oh, dapat ginagawa nyo. Hindi yung kung ano-ano pa yung nagiging ano nyo, di ba? Depensa, kung ano pa yung sinasabi ninyo. Di ba? Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanya. Dapat daw patas ang proseso kung papayagan daw ng ICC na basta na lang natatanggapin ang mga aplikante na nagsasabi na sila ang biktima ng O kasi hindi naman pwede yung ganun eh. Wala kang sapat na dokumento, wala kang sapat na ganito, ganto, ganyan. Na parang, ituturo nyo na lang lahat si PRRD, dadaling kayo dyan sa ICC, ituturo nyo sabay-sabay si PRRD, parang ganun. Parang pwede kang kumausap ng iba't ibang tao sa iba't ibang lugar na hanggang makaipong ka ng napakaraming tao tapos ituturo nila si PRRD. Magsasalita lang sila ng walang sapat na ebidensya, walang sapat na dokumento. Kung ganun pala yung nangyayari, kapag meron akong kagalit na kapitbahay, sasabihin ko, ayan yung nagnakaw ng brief.
Ayan yung nagnakaw ng TV. Yung tipong kahit napakabait niya, pwede ko siyang ipahamak. Pwede ko siyang ipakulong. Kasi pwede lang palang magturo ng magturo eh. Diba? Ano to, makapili days? Walang sapat na patunay, may epektuhan daw ang integridad ng kaso. Iwasan ang mga pamimeke o mga peking biktima. Kung walang maayos na identity o verification, maaaring may mga taong magkungwari na biktima sila Pwede para lang ganun. makasali sa mga kaso kahit wala silang tunay na koneksyon. Pwedeng gumawa ng mga peking biktima talaga dyan. Diba? Kaya importante talaga yung hinihiling ni Attorney Kaufman. Ito ay makakasira nga sa depensa ni Duterte. At pagsisiguro ng hustisya, hindi lang para sa mga biktima ang hustisya kundi pa rin sa akusado. Kaya gusto nilang tiyakin lahat ng ebidensya ay lehitimo at maayos ang pagkakakolekta. Ang gusto nga ni Attorney Nicolas na mahigpit ang ICC sa pagtanggap ng biktima para maiwasan ang pagsasamantala at upang maprotektahan Yes. ang karapatan ni Duterte sa patas na paglilitis. At kung sakaling may pagpasa ng peking dokumento, dapat sila ay managot ayon sa Yes. batas ng ICC. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin ang boss na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Blackbird. Ayan. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.